Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Richie from Davao. Di ka katindog no? Karon? Sure? Yes. 2 months bedridden. Unom ka doktor. Nya. Tulog hospital. Lahi-lahi. Kalakaw na ka. Nag-crutches na siya mga igsuon. Nag-crutches na siya karon. Wala na, nakalakaw na siya. Di ko kalakaw ganiha kaingon siya. Hindi ka kalakaw. Gusto baka nga masakit na lang ako. Wheelchair. Dili kaning bangko. Bangko kay para isa ka. Karon kalakaw na ka. 2 months bedridden. 6 doctors. Why findings? UTI. Asa ko na lakaw ko no? Ganina naglisod na siya lakaw mga igsuon. Pero sakit ba na imong tiil, di ba? Kanina kay sakit kay ganina, no? Praise the Lord. Sakto juga ko pagani. Maka giayo kas Ginoo. Praise the Lord. Because of the sacraments and because of ang ako ang kapunay iingon Father katong oil. Pray ka. Kanang kuan kanang katong cleansing prayer. Tapos after sa cleansing prayer kay kanang kuan. Lord, I'm not worthy to enter under your roof. But only say the word and my soul and body shall be healed. Ako lang siya ka na. Every day. Wow. Every day. 3 times a day. Usahay gani. More than. Pero last week ka di rin yung bedridden siya mga igsoon karon giayo sa sacraments because of Christ. Nya duha ka albularyo imong giduol. Isa sultis albularyo nimo? Ito. Nya wala nung kakalakaw. Pero ganina di ka katindog no? Balik ko no be. Sana ako ang chinelas. Nabasa yang sinilas sa oil man na maglisod siya glakang. Di ka katindog guna na ganina. Dili mga bit ganiha gani pag ako jud katindogon na. Pero na-improve siya because of the sacramentals. And in the sacrament, thank you Lord. Imong bata? Yes. Di sunburn. Asig kalig dagat. Naligo last Sunday. O sare bata nimo. Duha katong lalaki. Ito lalaki. Thank you Lord. Thank you Lord. Siya plido nimo, Richie? Agor. Thank you Lord. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po kayo? At ang ganda ng experience namin ngayon dahil si Sister Richie from Cagayan de Oro nag-share no, sa kanyang testimonya. No? Pumupunta siya at bumibisita dito sa office natin last week po. At himala po dahil hindi siya makatayo last week. And then nagpatuloy lang siyang nagsagawa sa simple prayer of deliverance gamit yung mga sacramentals ng simbahan. Dahan-dahan siya nakatayo. Na-amaze nga siya eh. At dahil nagkumpisal siya, pinakumpis niya yung paglapit sa mga albularyo. Dahil akala natin, okay lang yon, di ba? Yan ang akala natin. Si Sister, basahin ko ha, pinupost ko po. At bukas din may isi-share ko ha. Amazing na amazing po. Bukas na po yun i-share natin. Dahil maka-inspire po ang Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo
buhay na buhay kasama natin. Huwag kayong matakot ha. Huwag din kayong malungkot. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Lagi, saan man tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Yan ang ilagay mo sa isipan mo. Yan ang iligay mo sa damdamin mo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat po. Walang exempted po. No? Tayong lahat. Yan po ang magandang balita. Babasahin ko lang yung pinopost natin. Si Sister Preachy. Anong apelido ni Sister Preachy? Nakalimot ako. Anong ka, doktor? So, 6 na doktor yung nilapitan niya. Hospital. 3 hospitals. Kalakaw na ka. Lahi, pero wala yung improvement yung kanyang kalagayan. Alam nyo mga kapatid, kanina, namamaga yung kanyang paa. No? Ito dapit sa, sa kanyang paa namamaga. So, pinisil ko sa aray. After sa pag-deliverance mga kapatid, after receiving the sacrament, pinisil ko muli. Wala na. After deliverance mga kapatid. Grabe, no? Kaya nga tinuturo ko sa inyo, dapat meron kayo sa aklat ni Father Sikia, meron din kay Father Referger. Pero may maganda akong balita sa inyo. Si Father, may translation na sa Bisaya, pero nagamitin pa ito ng mga exorcist doon kung meron bang improvement. Meron bang improvement? So, kayon mga kapatid, grabe yung improvement niya. No? So, sinishare ko ito sa inyo para ma-inspire ang mga pari. Dahil sa tingin nila, healer yan si Father Darwin. Hindi totoo yun, lahat ng pari, hindi lang si Father Darwin. All priests are healers. No? At sana po, mamulat na po yung mga pari nito. Dahil ang pari lang ang makapagbigay sa inyo ng sacrament. Walang like kapag kumpisal, wala. Maka-anointing of the sick, pari lang. So, grabe yung kapangyarihan ng pari, mga kapatid, no? At sana po ay namulat po tayo sa katotohanan nito. Nag-catches na siya mga igsoon. Tungtuwa siya, no? Nakaiyak siya. Kanina. Tungtuwa. Nakalakaw na siya. Di ko kalakaw ganiha kainan Hindi ka kalakaw. Gusto baka nga masakit talaga. Wheelchair. Sana siya sa sa upuan. And then, Karon kalakaw na ka. buhatin siya sa mga 2 months. Bedridden. 6 doctors. Itong sakit niya, hindi talaga ito natural. Kaya nga, hindi nagamot sa doktor. Dahil hindi natural yung karamdaman niya. Dahil hindi ito natural. Kung natural yun, kaya ng mga doktor yun. May findings sila. At sabi naman ng doktor, kung UTI yan, hindi din ganon yung epekto ng kalagayan mo. Bedridden ka dahil sa UTI. Hindi ganon. So, hindi talaga natural yung kanyang karamdaman. Anong sabi ng Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan? Basahin natin mga kapatid ha. Ito ang nakasulat sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 39 ba yun? Kalimot na ako sa talata. Tingnan natin 10 verse 38 to 39. Kung wasto ba itong talata ko, nakalimot na ako. Okay. Tamang-tama po yung talatang ito. Okay? Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38 to 39. Ito po yung reminder ko sa mga kapatid ko na pari. Hindi po ito exclusive sa akin. Kahit yung mga laigo nga magkapagsagawa ng healing using the sacramentals of the church. Doble yung pari. Dahil siya yung makapag-bless ng mga sacramentals. Hindi ang laigo makabless ng sacramentals. Only the priest and only the priest can administer the sacraments. Yan ang katotohanan mga kapatid ha. Okay.
Anong sabi dito? Anong sabi dito? Romulo Yanong, please help me, Father, di ko katulog. Unang-una, kapatid, anong gawin mo? Tulungan mo yung sarili mo. Una, paano? All priests are healers, diba? Go to your priest, and then, before going to your priest, i-confess mo lahat ng mga kasalanan mo. Huwag kang mahihiya. And then, receive the Eucharist. Receive the anointing of the sick, kapatid. It is a sacrament of healing. And then, i-deliverance mo yung bahay mo. Andyan yan sa, i-search nyo po yung Father, Father Monsignor Rosete. Ito si Monsignor Rosete, marami itong prayer. Rosete. Tingnan ko muna, Rosete, Monsignor Rosete, masada nandito. Okay, nandito si Monsignor Rosete. Itong yung niya. Marami siyang mga prayer. Kindly search po www.catholicexorcism.org. Nandun po yung mga prayer of deliverance sa bahay ninyo, ha? www.catholicexorcism.org. Monsignor Rosete, okay? Para magamit nyo po yan, okay? So, yan po. No, makatulong po tayo kapag dyan lang. I will only show you the way. No, dahil hindi naman si Father Darwin nasa lahat na lugar. I am limited. Limited lang si Father Darwin. So go to your priest, go to your priest and then receive Jesus. Sabihin nila, Father, ano ba yung prayer for protection natin? Dahil naano na kami, sunod-sunod yung kamatay sa amin. Go to your priest, receive the sacrament, and receive Jesus. Yung Eucharist mga kapatid, He is the Messiah. He is the Savior. He is the one to protect you. No, don't go to anyone. Go to your priest. Yan ang katotohanan, kapatid. Yan po yung good news ko sa inyo. Because all priest is in persona Christe. Anong pare? In persona Christe. Yan ang katotohanan po. At sana po ay na-inspire po kayo ngayon. At natuto po kayo ngayon. Dahil kailangan araw-araw tayo matuto. So, punta muna tayo ni Monsignor Rosete, ha. Dahil marami akong natutunan sa ito. Unang-una mga kapatid, may tanong dito si Ken Julie Ragasa. Basahin ko muna, ha. Taas ng niya, message. Father, unsay angay buhaton nako aning 3 times nako nagdamgo sa imo tapos permirong damgo nako sa imo, Father, kay abot sa pagpangalawat pero wala ko mga lawat kay dili pwede, kay dili pamikasal sa akong partner si Ken. Dili pamikasal sa akong partner. Tapos last damgo nako sa imo kay nag-exercise kag possess. Tapos, na may albularyo na suko siya. Kay ganong dili daw pwede bidyuhan ang gibuhat nimo ni Ana. Ni Ana po ang albularyo, dili man bawal. Kilikay lang ni Father nga maulawan ang iyang ge-exercise o say buhaton nako. Father, salamat, tubag, no. Unang-una kapatid, sa panaginip lang yan dahil sa siguro lagi kang nag-iisip about exorcism, so sa subconscious mo bumalik, no? So anong gawin natin, no? Basic lang, no? Increase your love to the Lord. Hindi naman masama na may panaginip, diba? Dahil yan sa mga nabasa natin, napanood natin, and then mabalik yan sa panaginip natin. Okay? So magpakasal ka, yan ang pinaka-importante. Exorcist diary. Ito yung exorcist. Can demons pervert the conclave? Yan ang tanong. Ang ganda dito, no? Isa-share ko sa inyo yung reflection ni idol ko, Monsignor Rosete. Satan will certainly marshal his strongest forces in attempt to pervert the conclave. It is a pivotal moment for the church, and he will try to sow conflict, spiritual pride, disobedience to God.
distrust, power, murdering, anger, willfulness, and more. Should we be worried? Dapat ba tayo mag-worry? Certainly, the cardinal electors will be discussing potential candidates, and I know that some cardinals will be actively advocating for their personal choice. There are very human elements. There are very human elements to the process. But the skeptics posit that Catholic is all politics and full of power-grabbing dynamics. Will the Holy Spirit have anything to say? In a recent exorcism, I looked squarely at the manifesting demons and firmly reciting in the lines in the right, Kaya quanto ta Deus iches, tanto miges, tibi supplasium gricet. The longer you delay, the heavier your punishment. The final judgment, Satan and his minions will not only be judged for their original disobedience, but also for every evil action down through the ages, including torturing human beings who are possessed. The demon responded, I don't care. I then said, you are terrified in the final judgment? As well you should be. The demon said nothing. As I added, time is short. Evil is, by its very nature, self-defeating. As I remind the demons, everything they do redounds to their own destructions. So ito po, ang ginagawa ng demonyo, babalik sa kanya sa huling mga araw. Kaya nga, natatakot siya eh. Evil is, by its very nature, self-defeating. Siya yung, dinidestroy niya yung sarili niya. As I remind the demons, everything they do redounds to their own destruction and the furthering of God's kingdom. Think thought enrages Satan and his demons. No matter what he does, he has been and will be defeated. So, ang ganda ng reflection. Totoo po ito na-experience ko po ito during exorcism. Conversely, God takes up every moment and transforms it into the accomplishing of His will. Even the most despicable action ever committed, that is, the murdering of the Son of God. Di ba? Torturing, na despicable, grabe yung violence na nagawa. Pinatay yung anak ng Diyos. Murdering the Son of God was transformed into the moment of our salvation. Kahit yung mga grabing mga hindi natin inasahan, imposible, very torturing, despicable, murdering the Son of God. Just when Satan thought he had won, akala niya nanalo yung demonyo, he suffered his definitive defeat because of the death of Jesus Christ. Regardless of what happens at the conclave, we Christians ought to have complete confidence that God will inexorably further His kingdom. At the same time, I know some of the cardinals who are attending, and they are truly good, faith-filled men. They will pray and do their best to discern whom the Holy Spirit chooses to be our next Pope. I recently sent an email to our cardinal who is already in Rome and getting already. I wrote, may the Holy Spirit be with you. I sent along my prayers. He immediately responded, keep those prayers coming. We should all do the same. I recommend you say the following prayer to the Holy Spirit for the conclave. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Ito yung i-pray natin ngayong gabing ito. Bukas po, mag-Holy Hour po tayo para sa election po. Para po sa election. Okay? Ito yung i-pray natin. Okay?
Ang ganda, no? Sana po ay natututo kayo. May natutunan kayo ngayon sa sinishare ko sa inyo yung mga reflection ni Monsignor Seven Rosetes, no? God bless po. At si Kay Mabatid, maayong gabi, Father. Maayong gabi, pod. O sa to mga star sender, salamat po. Meron pa tayong 3 sakong bigas na isi-share dahil sa generosity niyo. Salamat po. At then, tulungan niyo po ako. Magbabayad na tayo this coming Wednesday or Tuesday or Wednesday sa mga seminarya natin. Si Eden Mirantes Clemente, hello Father, maayong gabi, hapit na election. So, nag-send sa atin siya ng 120 stars. Si Belia Artajo, 50 stars, salamat po. Edgar Falcolan na 50 stars, salamat po. Si Rowena Elcalia Malesido, 100 stars. Salamat po. Si Marilu Magno, 500 stars. Salamat. Ito po si Scriber Ristal. Si Gladys Antil Pinili, 100 stars. Salamat po sa inyo, ha. Magbasa lang tayo ng ilang komento. Naghihintay ako ni Padre Romeo. Sana ito si Padre Romeo. Si Janing, kumusta naman mo ni? Janing, nagpadala 150 stars. At si Verolo Bangi, additional 100 stars. Salamat po. Si Berna Bonghato, good evening Father, watching from Hong Kong. Si Angelina Balila, hello Father, good evening, God bless. Si Amor Tabigi, nanood sa atin. Si Lomar Malig, ang aking late papa, Father, parang palaging feeling ko nandyan katabi ko. He died October 4, 2024. Are the souls still present here on earth? Wala na po. So, mag-deliverance ka po. No? Mag-deliverance ka po. Gamitin mo po yung tubig. Gamitin po yung tubig. Holy and exercise water. Sprinkle mo po. Dahil 3 lang po yung pupuntahan ng mga kaluluwa. Una, sa langit. Pangalawa, sa purgatorio. Panghuli, sa impyerno. Wala pong wandering souls. Wala pong kaluluwa na palakad-lakad kahit saan. Tapusin natin ito, ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.